Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. Meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ibahin ang tunay na pangalan at lugar sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Isa po akong architecture student sa isang private school dito sa may Cebu City. As an architecture student, nasa delikadesa na talaga namin yung nagpupuyat for some reason. Maybe sa paraan na takot kaming hindi makapasa. Kasi usually, natatapos namin ang plates namin tuwing hating gabi na. Magsi-second year na ako this June. Kung kaya't ako at ang aking mga kaibigan ay nakasanayan na ang pagpupuyat. By the way, I am 20 years old. Lumipat lang ako sa syudad na ito sapagkat may eskwelahan dito na mas mura ang tuition kumpara sa lugar namin. Mura ang tuition na ito para sa course ko. And I opened my Facebook app to find an FB group that are related for an affordable boarding house just near my school. Umalis kasi ako doon sa unang inuupahan ko kasi medyo namamahalan ako sa presyo. Then while scrolling down, I saw this guy's post na nagngangalang Jerry. Sabi niya sa kanyang post, need niya ng kasama sa boarding house at 500 lamang ang iaambag each month. Bali na siyak ako sapagkat sobrang mura. Kung kaya't hindi ko na pinalampas pa at nag-comment agad ako. Nag-send agad ako ng private message na interested at piniin ko sa kanya. At doon na naipagpatuloy ang transaksyon namin. Maayos naman siyang kausap sa una. Nabanggit niya rin sa akin na he's an ROH person at naiintindihan ko naman yun. Pero parang may nakukutuban ako. Na parang may mali. Parang merong hindi tama. Yun yung pakiramdam ko, pero pinabayaan ko lang. Kasi baka naninibago lang ako. Siguro baka gutom lang din. At isa pa, nagtitipid ako. Kaya nga naghahanap ako ng mga mura eh. Murang eskwelahan, murang mauupahan. April 20, 22, alas 12 ng tanghali. Ang napagplanuhan naming oras para mag-meet up kami ni Jerry. Nandun na ako sa resto kung saan kami magkikita. At nagtatype na rin ako sa aking cellphone para itanong kung nasaan na siya. Nang may biglang kumalapit sa aking braso
at sabay tanong sa akin ng, "Excuse me, ikaw ba si ano?" Then I said yes. And confirm nga, siya pala si Jerry na nakatransaksyon ko. Nagduda naman ako sapagkat paano niya ako namukhaan? Paano niya ako nakilala? Bigla naman niya sinabi sa akin na in-stalk niya raw ang FB account ko, kung kaya't namukhaan niya daw ako. Kung kaya't nagpatuloy na kami sa aming transaksyon. At matapos yun, at habang nag-aantay ng masasakyan, mayroong isang lalaki na mula sa medyo kalayuan na nakasuot ng hoodie. Pero pansin ko na palay ang tingin sa akin. At sa mga tingin niyang yun, parang hindi ako mapakali. Dahil masama ang titig niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may atraso ako sa kanya. Nararamdaman ko tuloy na parang nakakalalaki. Gusto ko sana siyang lapitan at tanungin siya mismo, bakit ang sama niya tumingin sa akin? Pero pinigilan ko na lamang ang aking sarili at naisip ko na si Jerry na lang ang tatanungin ko tungkol dun. Pare, di ba matagal ka na nakatira dito? Kilala mo ba yung naka-hoodie na yun? Ayun o. Turo ko. Kanina pa kasi tingin sa akin eh. Sama ng tingin eh. Para tuloy may atraso ako dito eh. Kilala mo ba yun, pre? Tanong ko. Tumugon si Jerry sa akin. Pare, wala yan. Huwag mo pansinin. Badyaw yan. Nakita yan last time na. May hinuhukay na bangkay. At saka ang balita dito, kinain niya ang laman loob ng bangkay na yun. Kaya parang nawala na sa katinoan yung tao na yan. Kaya wag na wag kang lalapit dyan. Sambit pa ni Jerry. Pagkadinig nun, ay medyo nakahinga ako ng maluwag. Lalo na, nung nakasakay na kami. Sa wakas, makakalayo na rin ako sa lalaking yun. At di na ako matitingnan pa ng masama. Pagkarating namin dun sa boarding house na sinasabi ni Jerry, ay agad niya akong tinuruan at ginabayan kung saan banda yung CR, yung kwarto at yung kusina. Tinulungan niya rin akong ayusin ang mga gamit ko, kung kaya't masasabi kong mabait at mabuti siyang tao. Kung ano-ano lamang ang iniisip ko. Makalipas ang ilang araw sa boarding house at mukhang okay naman ang lahat. Yun nga lamang, di nga lang kami masyadong nag-uusap ni Jerry sapagkat may kanya-kanya kaming kinaabalahan. Nga pala, 4th year college na pala siya at kumukuha ng law o abogasya. Kung kaya't hindi na ako magtataka kung bakit busy siya palagi. Yun nga lamang,
Kagaya ng nabanggit ko kanina, nasa gawi ko na ang pagpupuyat. Araw-araw yun. Dala na rin ang course ko. Isang gabi, habang nagpupuyat, mga bandang 2:00 na ng hating gabi nun. Gising na gising pa ako. Gumagawa ng plates. Nang bigla akong magtaka na. Mukhang mag-3:00 na. Ay hindi pa umuwi ang kasama ko sa boarding house. Nung sandaling yun, napatanong ako sa aking sarili, nga pala, ba't ko pa kasi kasuhin kung saan siya nagpupunta? Marami akong ginagawa. Dadagdag pa yan sa iniisip ko Kung kaya't nagpasya na lamang ako na hayaan na lang siya sa buhay niya. Mapayapa akong ginagawa ang aking mga plates at ang mga sketches ko tungkol sa mga interior nang biglang bumukas ng malakas yung pintuan. Talagang bumalagbag yung pinto na para may tumadyak. At biglang tumambad si Jerry, yung kasama ko sa boarding house. Pawisan na pawisan ito. Tila humahangos pa. Parang pagod na pagod. At ramdam na ramdam ko ang kanyang aura. Parang galit na galit ito. At habang nakatingin sa kanya, ay nakaramdam naman ako ng kakaibang takot. Agad na ibinaling sa akin ang tingin ni Jerry. Halos magkasalubong ang kilay nito. At saka ako nito tinanong, Gising ka ba? dahil doon ay hindi ako nagpalala na nakakaramdam ako ng takot. Kung kaya't pasimple ko lamang na sinagot ang kanyang tanong. Gumagawa pa kasi ako ng plates ko Sasabihin ito bukas Pagkasagot ko na yun, ay nakatingin lamang siya sa akin. Hindi umiimik. At saka dumiretso na sa kusina. Ako naman, ay tila hindi mapakali sa asta niyang yun. Pagtungo niya sa kusina, ay palihim ko siyang sinundan ng tingin. Dinahandahan ko ang pag-apak na papuntang kusina. At binabantayan ko siya ng tingin. Maya-maya lamang ay narinig kong binukas ang gripo sa aming kusina. Pasilip-silip lamang ako. Palihim na tinitingnan siya. At nakita ko siya dun na tinititigan lamang niya ang rumaragas ang gripo sa kusina. Wala siyang ginagawa. Nakatingin lang sa nakabukas na gripo. Habang umaagos ang gripo, pinababayaan niya. Nakatingin siya na walang ginagawa. Parang ang weird. Kakaiba kilos na ito. Bigla akong kinilabutan nang makita yun. Agad akong bumalik sa aking kwarto. At agad na itinigil ang ginagawa ko sa plates. At saka umiga na. Bigla akong nagbalot ng kumot na parang may nais pagtaguan. Ngunit sa kabila nun
ay hindi ko magawang makatulog. Kakaibang kinikilos ni Jerry. Hindi ko alam kung bakit. Napaisip tuloy ako na baka nagda-drugs to. Kasama ko isang adik at hindi ko na rin naisipan pang ituloy ang ginagawa kong plates. Hanggang sa napansin ko na mag-uumaga na. Lalo na nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagtilaok ng mga manok. At dahil hindi pa rin ako mapakali sa loob ng boarding house, nang sumisilip na ang araw, ay lumabas muna ako upang bumili sa tindahan para sa aking agahan. Pagkalabas ko, nakita ako si Jerry nasa likod ng boarding house. Nakashort lang ito at walang damit na parang may ginawa siya. Parang ang weird. Ang weird naman ng taong to. Sa isip-isip ko. Kung kaya't dumiretso na ako sa tindahan. At habang naghahanap ng mabibili, laking gulat ko na yung lalaking nakita akong naka-hoodie nung isang araw na tumitingin ng masama sa akin ay nasa gilid ng tindahan. Tila pinagmamasdan ang bawat kilos ko. Biglang namula agad ang aking mga mata sa kumpanya na alaman. Ang boarding house. O baka nagkataon lang. Baka nagkataon lang na napadpad siya rito. Dahil dun ay nagkunwari ako hindi ko siya nakita. At naghanap na lang ako ng ibang mabibilhan. At habang pauwi ako, may nakita ako isang parang may malalim na hukay dito na malapit. Hindi ko alam kung para saan to. Pero hindi ko na ito binigyan pa ng pansin. Bali wala naman sa akin yun eh. At isa pa, baka sa basurahan to. Nagpatuloy na ako sa pag-uwi habang bit ang mga nabili ko. Habang kumakain, napaisip ako. Naisip ko na bakit parang may hukay dun sa malapit sa boarding house. At isa pa, bakit nakita ko si Jerry na nakahubad? Hindi kaya siya ang may kagagawa ng hukay na yun? Pero bakit naman niya gagawin yun? Siya ba may-ari ng boarding house? Pa siya mag-uhukay sa property na to? Kanya ba itong lupa na to? Tanong ko sa akin sarili. Unti-unting nagsipagsulputan ang mga katanungan ko sa aking isipan. At simula ng araw na yun, lalo kong pinagmatyagan ang kanyang mga kilos. At halos hindi na ako natutulog sa gabi sapagkat hindi ako mapakali na siya ang kasama ko sa boarding house. Tinatapos ko muna ang mga plates ko. Pagkatapos nun, ay humiga lang ako. Pero nahihirapan na ako makatulog sapagkat hindi ako mapakali. Isang gabi, lumabas ako upang kumuha ng tubig sapagkat nakaramdam ako ng pagkauhaw. Mga lagpas 1:00 na ng hating gabi yun. At inaasahan ko, tulog na ang kasama ko sa boarding house.
Pagkalabas ko ng kwarto, bigla akong nakita si Jerry na parang may inaabangan. At pagkakita sa akin ay tinitigan ako nito at tinanong pa ako nito kung bakit hindi pa raw ako natutulog. Napailing na lamang ako. Sinabi kong di ako makatulog eh. Pagkasambit ko nun ay nakatitig lang siya sa akin. Tunang sinasabi. Kung kaya't pagkakuha ko ng tubig ay agad na ako pumasok sa kwarto. Kung kaya't imbis na antukin ay lalong nagising ang aking diwa. At mas lalo kong pinatiling gising ang aking isipan. Sapagkat may iba akong nararamdaman. Di magandang kutob ko. Pakiramdam ko na parang may nagsasabing huwag akong matulog. At sa sunod na pagkakataon ay muli akong inumaga nang hindi nakakatulog. Pagkasilip ng haring araw ay agad akong umalis at nagtungong eskwelahan. At habang nag-aantay ng masasakyan, nakita ko na naman yung lalaking nakahudi at nakatingin muli ito sa akin. Kaagad kong kinuha ang aking phone. Kunwari abala ako sa pagchat. Habang nagmamanman sa paligid, ilang sandali lamang ay kumilos ang lalaki na parang papalapit sa akin. Naghahanap na ako ng madadakot mula sa aking bag na pwede ko may pantusok o may pangsangga sa akin sarili. Nang ilang hakbang na lamang ay biglang nagtanong ang lalaki. Pare, okay ka lang ba? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa kanya niyan? Ang weird ng kinikilos niya. Kakaiba. Pero siya pa nagtanong sa akin kung okay lang daw ba ako. Hindi agad ako nakasagot. Nang muling nagtanong ang lalaki. Pare, okay ka pa? Dagdag pa nito. Opo, okay lang po ako. Bakit po? Pautal-utal kong tugon. Makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung pang ilan ka na sa mga taong dinala niya dyan sa bahay niya. Ang masasabi ko lang ay umalis ka na dyan sa inuupahan mo sa lalong madaling panahon. Bigla akong kinilabutan sa kanyang mga sinabi at hindi ko malaman ang aking sasagot. Bakit ho? Naging tugon ko na lamang. Lahat kasi nang nakikita kong dinadala niya dyan sa bahay niya ay hindi na nakikitang buhay pa. Ang ginagawa niya kasi, kapag naunahan mo siyang matulog, ay dun ka na niya kukuhanan ng buhay. At saka kukunin na rin ang mga laman loob mo. At saka ibebenta niya to. At maging yung mga gamit mo, ibebenta niya yan sa ukay-ukay. At yung iba mo pang gamit na pwedeng makapakinabangan,
Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinasabi to. Pero nanginginig ang buo kong katawan habang naririnig ang sinasabi ng lalaki. Ngunit sa aking isipan ay mulat na mulat ang mga detalye ng mga pinagsasabi niya. Hindi pa ako nakontento sa kanyang mga sinabi, kung kaya't lakas loob akong nagtanong pa. Paano niyo po yun nasabi? Tanong ko. Pare, may isang babae dyan na dinala niya. Sinabihan ko yun na may mali sa Jerry na yan. Hindi siya naniwala sa akin. Kasi nga daw kilala akong badyaw dito. Kaya yun, isang gabi, nakita ko mismo si Jerry. At may hinuhukay dyan sa likod ng boarding house. At may inilibing siyang katawan ng tao din. Pero nagduda ako kung kaya't nang makita kong umalis siya sa bahay ay agad kong hinukay yung inilibing niya dun. At dun ko nakita yung babaeng binalaan ko. Wala na siyang buhay. At wala na ring laman loob. Yun nga lamang, may nakakita sa akin sa ginawa kong paghukay sa inilibing niyang yun. Kung kaya't napagbintangan ako, pinagbintangan ako na ako raw ang kumain ng laman loob ng babaeng yun. At kahit sa totoo ay hindi ko yung ginawa. Bukod pa riyan, may isang babae pa nun na parang naging kasintahan niya at umaasang mababago niyang ugali. Pero ang nangyari ay pinaslang niya pa rin. Kwento pa sa akin ng lalaki. Samot-saring katanungan na ang umuusbong sa aking isipan. Pero naisip ko pa rin kung bakit ang sama ng tingin niya sa akin ng isang araw. Kung kaya tinanong ko siya, pero bakit ganun? Parang ang sama-sama ng tingin mo sa akin noong nakarang araw. Tumingin lamang sa akin ng lalaki. Hindi ako sa iyo nun nakatingin. Ang totoo, si Jerry ang tinitingnan ko, hindi ikaw. At nung isang umaga, napapunta ka ng tindahan. Hindi mo siguro nahalata pero nasa likuran mo siya. Kung kaya't napatingin ako sa gawin mo. Sinusundan ka niya. At ngayon, nakatsyempo ko na hindi ka niya sinusundan. Kung kaya't ginamit ko na itong pagkakataon upang masabihan ka. Pero nasa sayo pa rin yan kung maniniwala ka sa akin o hindi. Ang importante ay nasabihan na kita. Nasa sayo na lang kung paniniwalaan mo ako o hindi. Nasa sayo na yan.
Pero maniwala ka man sa akin o hindi, ipapayo ko sa'yo. Huwag na huwag mo siyang uunahang matulog paggabi. At huwag na huwag ka rin magpapabihag na mukha siyang maamo. Kung mukha siyang mabait, pakitang tao niya lang yan. Pero ikaw rin, kung ayaw mo ako paniwalaan, nasa sa'yo yan. At saka umalis ang lalaki. Buong maghapon akong tulala pagkatapos sabihin yun sa akin ng lalaki. Halos hindi na ako makapag-focus nun sa lahat ng lecture ko sa eskwelahan. Pagka-uwi na pagka-uwi ko, ay walang pagdadalawang isip, ay agad na akong nag-impake. At habang nag-impake, ay nadatnan ako ni Jerry. At nalaman niyang aalis na ako sa boarding house. Bakit naman pare? Parang pabigla-bigla ka naman ng desisyon pare. Gusto mo, magstay ka muna dito kahit isang gabi lang. Bukas mo na pag-isipan yan. Sambit pa ni Jerry. Hindi ako pumayag. Kinuha ko ng bag ko at papalis na ako nang biglaan niyang hinawakan ang aking braso at pinilit pang hindi ako paalisin. Kung kaya't nagtangka akong tumawag ng pulis gamit ang aking cellphone. Kung talagang hindi niya ako palalabasin. At nung sinabi ko yun sa kanya, ay wala na siyang nagawa pa. At binitawan niya ng aking braso. Nakaalis ako ng ligtas nang dahil sa lalaking badyaw na yun. Bagamat nakaligtas ako, ay hindi na ako nakapagsumbong pa sa pulisya sapagkat wala naman akong hawak ng sapat na ebidensya. Maliban lamang sa mga sinabi sa akin ng lalaking badyaw. Ganun pa man, lahat ng pagkakakilanlan ko sa lalaking yun ay biglang nawala. Binlock niya ako. Yung number na ginamit niya, wala na rin. Hindi na rin makontak pa. Kung ano man ang nangyari sa kanya, hindi ko na inisip pa. Ang mahalaga, nakalayo na ako sa peligrong dulot ng lalaking si Jerry. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin, maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po.
isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po Ma'am Helen kasama isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shout out po. Shout out din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shout out po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.